Good morning! Araw ng Biyernes itong video na to at medyo maraming kaganapan. So maaga pa nga lang ay nagayak na kami. At nandito na nga kami sa labas ng bahay para maglaro at videohan ko nga sila para sa performance task nila. Bago pa nga sila naglaro dyan ay dumaan yung naglaro ko ng isda at may offer nga siya sa akin na masarap itong isda na to kaya naman kinuha ko na. At natutuwa nga ako na kahit papano ay naiiwas ko rin sila sa screen time. At dito nga ay hindi naman talaga masaya kung silang tatlo lang maglalaro kaya naman ay inimbitin lang kala mga kaibigan dito sa kapitbahay. Pero sa totoo lang sila lang din talaga yung magkakalaro kapag nakakalabas sila ng bahay. Minsan naman ay nandun sila sa bahay nila at minsan naman ang mga anak ko ang dinadayon itong mga batang to dito sa bahay naglalaro pa rin sila. Gusto ko nga na sa umaga meron silang physical activity. Yun nga lang hindi talaga masyadong safe dito sa labas namin gawa ng daanan talaga. Nasa tabing kalsada ang bahay namin. Pero sa mga oras na to ay pinayagan ko sila maglaro dito pero nandito naman ako para mag-guide dahil syempre may mga sasakyan dumadaan. At sorry po kung sa tingin nyo nakakaabala kami dito sa kalsada. Pero sa mga gantong oras ay hindi rin naman gaanong karamihan yung dumadaang sasakyan. At sa hapon naman ay hindi ko talaga sila panapayagang maglaro dito kahit na weekend. At sa weekdays naman ay nasa school sila dahil gabi na ang uwi nila. Halos isang oras nga rin kami naglaro dito sa labas gawa ng kailangan namin makapag-record ng 3 klase ng larong Pinoy. Tapos nga namin maglaro ay pinapasok ko na sila upang mag-asikaso ng kanilang mga assignments at project. Habang ako naman na ito lolo duty para sa bagong member ng aming pamilya. Habang maliit pa nga siya ay ako muna nagpapaligo sa kanya gawa ng first time ma'am nga ang aming pamangkin kaya naman ay natatakot na muna siyang magpaligo. Hanggang sa matapos ko nga siyang paliguan ay hindi talaga umiiyak. Nakakatuwang paliguan dahil walang karikla-reklamo sa tubig at gustong gusto talaga. Dapat nga sigurong pangalanan ko siya ng water dahil ang aking bunso ay ice. Para meron na kaming ice water dito sa bahay. Just. Nakabili nga rin pala ako kanina ng halaan kaya naman ay lulutuin ko na rin para mas maraming milk supply si baby. At nga pala pag uwi ni Papa B kagabi ay may madala-dala siyang paper bags ng Nike. Nadaanan niya daw kasi yung factory outlet ng mga shoes at tamang-tama naman ay naghahanap na kami ng kung saan makakatipid dahil kailangan na rin talaga ni Kuya kulot ng shoes gawa ng maliit na yung shoes niya. At kung maririnig nyo nga sa video ay nagreklamo tong aming kuya dahil bakit daw puro kay Z yung mga shoes na binili. Pero pinaintindi naman namin sa kanila na si Z ang mas kailangan ng shoes dahil yung sa kanila ay pwede pa naman. At naintindihan din naman nila kaagad. Kala ko nga nung una ay inutang to ni Papa B kaya naman ay nayaw-yawan ko siya ng very light pero bigla ko naalala na sa akin pala yung card niya kaya hindi siya makakapangutang. Nice! So ito nga, 10 AM na nga to, nagluluto na nga rin ako dito ng pananghalian namin at nag-request nga yung mga bata na magbabaon daw sila ng hotdog ngayon. Kaya pagbigyan dahil minsan lang naman makakain ito. Habang nagluluto nga ako ay naliligo naman na aking mga estudyante pagkatapos ay sabay-sabay ko na silang pinagtanghalian at magagayak naman ako mamaya para ihatid sila at syempre may lakad pa kami. Baka mo. Sarap! Sarap! Ang sarap doon ang kinain niya. Paano okay? Paano okay? Okay. Dito. Harap mo dito. Okay. Okay. Okay! Sinubuan ko na pala dito ng pagkain si Bunso para mas mabilis kami matatapos. At pagkatapos ko naman siyang pakainin ay nagayak naman ako ng pambaon ng aking mga estudyante. Mas madalas palang kanin at ulam ang baon nila dahil hindi sila nabubusog kapag biskwit lang ang pinabaon ko. Pero dahil hindi naman ako perfect ay talagang hindi ko rin maiwasan na pagbaunin lamang sila ng biscuits kapag busy talaga ako at wala na akong oras na magluto. Kaya naman kapag may oras ako ay talagang pinagbabaon ko sila dahil pagdating sa bahay nagrareklamo sila na hindi daw sila nabusog sa baon nila. Iyon naman ay sinabay ko na sa pagligo ko itong si Bunso dahil aalis na kami. Hinatid nga lang pala namin sa school yung 3 bata at demiretso na kami dito sa liit. Medyo masikip kasi yung mga nabiling sapatos kagabi ni Papa B. Ang bilis naman kasi talaga lumaki ng mga bata ngayon. Ang bilis nga lang kasi talaga ng panahon sa kasabihan pa nga isang pitik mo lang ay malaki na kaagad sila nang hindi mo na mamalayan. At habang lumalaki nga sila ay tayo naman ay tumatanda tayong mga magulang. Pakainit nga ang bumiyahe ng mga oras na to pero mas okay pa sa akin para lang makaiwas kami sa traffic. Boom! Tulog. Ganito talaga siya sa biyahe kapag bumabiyahe kami, mas marami siyang tulog. Maliban nga naman kasi sa gantong oras ang tulog, ay napakasarap din talagang matulog kapag tuloy-tuloy lang ang biyahe. Kahit naman ako ay inaantok, kaya lang kawawa naman si kuya kung wala na siyang kausap habang nagdadrive. Baka mamaya itulugan din kami. Just.
Hindi ko nga rin kabisado tong lugar na to dito, kaya naman isa yun sa reason kung bakit ayaw ko matulog sa biyahe. Pero si kuya naman ay alam niya tong lugar na to dito, gawa ng sa dating biyahe namin sa Shopee, eh dito naman sila. Dito ang drop-off nila ng mga parcel. So ito ngayon, pagkapasok namin ng Alabang Toll, nag-exit kami ng Mamplasan, tapos pumasok kami dito sa may Greenfield City. So habang nasa biyahe nga kami ay kinikwento sa akin ni kuya kung saan yung warehouse ng binabagsakan nila ng mga parcels dati. At tapos unang shell nga ay dito na malapit yung outlets, yung factory outlet ng Nike. Naka-promo nga daw sila ngayon, buy one take one, pay higher. Or on mga naka 70% off yung kanilang mga items dito, pero meron din mga naka regular price, yung mga new release items. Pagkarating nga namin dito ay ako na lang ang bumaba, gawa ng tulog si Bunso, iniwan ko na lang din kay kuya. At napakainit talaga kung kakargahin ko siya papasok ng store. Pagkapasok ko dito ay medyo maraming tao nga, pero dumiretso na kagad ako dun sa kids section kasi tumingin ako ng ibang designs. At meron naman kaagad nag-assist sa akin para makapag-change item ako. At may nakita nga ako dito na maganda talaga. Gusto ko siya kaya lang parang pambabae. Feeling ko hindi magugustuhan ni Kuya Z. So habang naghahanap nga sila ng tamang size na ipapalit ko, ay nag-ikot-ikot naman ako dito. At lahat nga yan, itong section na to ay naka-promo. Hindi na siya naka-regular price. Naka-less na siya. Mabilis ang transaction ko dito at ayaw ko na nga matukso. Baka ako makapangutang patchos. Ayaw ko na nga lang din magtagal dahil tulog na si baby at kailangan namin makauwi kaagad. Dating ng bahay, nag-ek naman ako ng aming panghapunan. Ito na nga, maraming kamatis ang ilalagay ko dito sa tuyo na dala nila Papa B galing naman ng Jansan. Sa next vlog ko nga ipapakita kung ano mga ganap nila dun sa Butuan hanggang makarating sila ng Jansan hanggang makauwi ng Maynila. Kasi nga nasa phone ni Papa B yung mga videos at doon nga ako mag-edit. So dito nga nauna na muna dahil takam na talaw dito sa tuyong to ay prinito ko muna yung mga tuyo pagkatapos ay ginisa ko sa maraming kamatis at sibuyas. Grabe, natatakam talaga ako sa tuyo na to simula pa lang nung dumating. Gusto ko na agad siyang lutuin kaya lang hindi pwede, kailangan magpigil. Samantala ang aming mga itlugan ay nag-ihaw naman sila ng tilapia habang nagluluto naman ako ng tuyo. At dumating pa ulit yung isa pang isda na doble sila ng bili ng isda kaya naman ang iba pang isda ay prinito naman nila. Samantalang yung aking tuyong ginisa ay nandito na, napakasarap na, ang bango-bango na talaga niya. Nanggigigil na talaga ako, Chas. Maya-maya pa ay naluto na rin ang aming sinaing at itong inihawng isda nga ay naluto na rin. Sakto nga lang ang tansya ko sa oras kasi pagkaluto nga nito mga inihaw ay dumating na rin ang aking mga estudyante. Kaya naman ay pagkabihis nila, pinagaya ko naman ang lamesa para kami ay makakain na. Ayun lang, salamat sa panonood. Bukas ulit!